Hi, magandang araw po sa inyong lahat. For our first reading of the day, today Tuesday, we will use this karmic card, no, para tingnan po kung ano naman po ang makikita natin for your first reading of the day. I hope napanood nyo na po yung first, second, bonus reading, and third reading of the day kahapon bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day, no. Napaka lakas din po ng readings natin kahapon even though it's Monday, no, kaya ngayon ay makikita po natin kung ano po ang ating kapalaran ngayong Martes ng umaga na ito, no. Hindi ko po alam, hindi pa po ako nakakatingin kung maulan ba sa labas, but I hope na mag-ingat po kayong lahat, and sana po ay kung hindi kinakailangan ay kayo ay magstay na lang sa bahay kung ganito pa rin ang panahon. Okay? So ngayon po tayo ay magbibigay ng first reading of the day. I hope na mapanood nyo po lahat ito, and yung sabi ko nga kahapon, yung first to third reading with the bonus reading, no, napaka yung live po na bonus reading natin. Ayan, sana po ay panoorin nyo po yan. Hindi kasi ako nag-a-announce no, kung kailan po ang ating live, pero I hope na kayo po ay nakakapanood ng ating live reading. Okay? So, at kung hindi nyo pa napanood, pwede nyo po yung i-replay, no? Panoorin sa replay. Okay? Tingnan po natin kung ano po ang ating first card for today. I'll just do a random card reading for today kasi ayokong mabitin, minsan kahit 20, 25, 27 cards, ako ay nabibitin pa rin. So, I want to have a random na lang po, no, sa ngayon. Okay, tingnan po natin kung anong makikita ko, no, coffee cup, no. Parang meron ka pong makakausap na tao na palapit sa'yo na i-uplift yung spirit mo, or meron kang balitang makukuha sa isang conversation, pwede po kasing makipag-meet sa ito, or tawagan ka, i-text ka, or someone na malapit sa'yo or malapit sa inyo na parang magbabalita sa iyo ng mga nangyayari or magkikreate ng conversation para po may maibalita sa iyo, no? Sa totoo lang po ay ayan, may karmic relationship, meron po talagang resentment ang taong ito, no? So may karmang bumabalik sa kanya ngayon, nagti-trigger sa kanya yung resentment, yung lessons, letting go and loving you, no? Parang naiisip niya ngayon na parang maling-mali po lahat ng nangyari, no? Maling-mali lahat ng mga nagawa niya sa'yo. And to tell you honestly, hindi niya po alam kung bakit po siya nakakaramdam ng ganito ngayon, na parang may resentment siya, para siyang may guilt feelings, no? Parang meron siyang lessons na sa nangyari sa inyo, pero hindi niya po mailabas, no? Parang hindi niya rin talaga matanggap yung letting go stage, no? Kasi parang gusto niya po ng rekindle, no? Renew, transformation, and parang may pagbabago po sa isip niya, change mind. Maybe marami po siyang natutunan dito sa mga nangyari sa inyo, no? Maybe dahil ang dami-dami niya pong nagawa sa'yo, no, ngayon po niya nababalikan yung mga nangyari, no? Parang gusto niya po i-rekindle or magbago, pero parang hindi niya po alam where to start, and parang sa totoo lang iniisip niya kung paniniwalaan mo pa raw ba siya, kasi talagang parang naging, alam mo yun, ayan, nasabotage ka niya talaga, parang paulit-ulit kanyang pinukpok, paulit-ulit mo siyang pinatawad, paulit-ulit mo siyang tinanggap, pero yet paulit-ulit ka rin niyang nasaktan, and talagang sa nakikita niya po is talagang hindi niya alam kasi kung mapapatawad mo pa siya, dahil binigyan ka niya ng separation or nagkahiwalay kayo because of this person, and hindi niya po unsure of the future siya kung tatanggapin mo pa siya, though na may miss ka niya talaga, and there is sadness at pag-iisip sa'yo, no? Whether tanggapin mo o hindi, talaga pong naiisip ka nitong person na to, and sa totoo lang, parang ayaw mo man isipin, pero sa totoo lang po, talagang naiisip ka niya, no? Sabi mo nga, sa mga comment section, bakit naiisip nyo pa rin siya? Lagi ko pong sinasabi to, no? This is your person's energy and not your energy anymore, no? Talagang ito po ay
kasalanan niya po talaga ito. So parang ang pakiramdam niya po talaga ay hindi niya po talaga mapaliwanag, no, sa iyo na totoo yung mga nararamdaman niya minsan, na kasi sobra siyang naging mayabang sa iyo, naging hambog, naging ay Diyos ko, no, parang ibang-iba na siya talaga, and you mirror each other. Kaya sabi mo, bakit ganito, no? Ay, dalawa pala siya. Parang bakit nararamdaman mo yung nararamdaman niya? Bakit parang nag-iisip ka? Kasi yung pag-iisip niya po sa'yo, na ma-manifest ka, no? Nahihila ka niya because too much thinking of you, ikaw, masyado kanyang iniisip. Kaya, ayan yung nangyayari. Sa sobrang pag-iisip niya sa'yo, nahihila ka po niya, and there is this heartbroken, talagang deeply hurt ka sa nangyari sa inyo, sad separation, yung sa breakup nyo, feeling lost, talagang sobra kang nabugbog yung puso mo dito, talagang bugbog, sarado yung puso mo sa kanya, naging sobra kanyang nilagapak, no, and sobra kanyang parang nabugbog, not only your feelings, pero pati yung isip mo sa iba nga, may pisikalan pang nangyari, no, and sa talagang parang feeling mo hindi ka ba naging enough, no? Parang kinu-question mo po yung sarili mo sa relasyon, na nawalan ka ng confidence sa sarili mo, self-sabotage, parang meron ka ng fear, na trauma ka, and feeling mo you are not good enough sa kahit sino, hindi ka karapat dapat mahalin. Aray, no? Lahat yan ay pinaramdam niya sa'yo, lahat ng nanliit ka sa sarili mo, na wala ang confidence mo sa sarili mo, sobra kang nabugbog, no? And sa totoo lang, parang hindi mo nga alam kung hanggang kailan to, but time heal all wounds, no? Sabi niya, it takes time to heal, no? Time to heal, may progress, no? Kailangan mo lang po ay oras, no? Dahil wala naman pong hindi nagagamot ng oras, no? Pero yung ginawa niya kasi sa'yo is really something na kinain yung buong pagkatao mo, no? Kinain niya na yung buong pagkatao mo, parang talagang sinaktan niya yung buong pagkatao mo, and sa nakikita ko dito talaga na yung iba sa inyo ayaw na ng second chance. Yung iba sa inyo talagang nagdesisyon na tama na, over na to, kahit minsan namimiss mo siya, pero ang decision mo rito is healing, no? Ayaw mo na muna, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction, parang sobra ka pong nasaktan dito, and sa nakikita ko sobra yung yung pain na bigay sa iyo ng taong ito, sobra, no? Ang daming pangako, pero sabi ko nga talaga sa iyo, no, wag kang mag-alala, kasi you have to have self-care muna, no? Being happier with what you have. Minsan wag ka muna pong maghanap ng kapalit, no, or someone na alam mo yon, na rebound, no, because sabi ko nga po sa inyo, time will tell, no. Mag-ano ka muna, no, mag-time focus on yourself muna daw. Time to heal, i-appreciate mo yung sarili mo, and talagang darating ang araw, darating po yan sa iyo sa tamang panahon, and sabi ko nga po sa iyo, kahit ano po ang ginagawa niya, kahit akala mo masaya siya, he's just pretending, no, gaslighting, not showing true feelings, hiding personality, no. So akala mo masaya siya, but the truth is hindi po siya masaya sa buhay niya, no. Para lang po siyang naglalaro, and to tell you honestly, masakla po ang nangyayari sa kanya ngayon, and parang lahat po ito ay naiisip niya po, no. Sabi nga niya dito is ayan, no, parang nag-iisip po siya na lahat ng memories nyo, no, nakatago lang daw sa kanya, no, lahat ng mga ginawa mong maganda sa kanya, no. May pagsisisi siya kasi meron siyang stab in the back, no. Merong heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack, mga kasinungalingan na hindi mo mapaniwalaan, mga ginawa niyang nalaman mo na talagang sumaksak sa puso mo.
kulang na lang talaga, literal na sinaksak yung puso mo kasi talagang ramdam na ramdam na ramdam mo po yung sakit na binigay niya sa iyo. And sa nakikita ko po dito, no, nasa utak niya lang po, no? Nasa utak niya lang po, paulit-ulit po lahat. And talagang nahihirapan po siya dito kasi hindi niya po alam kung ano po yung gagawin niya, no? May mga litrato po siyang hawak sa'yo na palagi niya rin pong tinitingnan, palagi lang din po niyang tinitingnan or meron siyang siguro sa phone niya or na hindi niya talaga po ibinubura, no? Talagang for some of you, for some of you, itong taong to is narcissist, one-sided relationship, no? Parang love bombing, parang lahat, no, binigay niya sa iyo, lahat binugbog ka niya ng pagmamahal nung umpisa, only to hurt you in the end, no? May mga ganyan po akong nakikita, and sa nakikita ko po talaga, wag mo daw po siyang habulin, wag mo siyang hahabulin, hayaan mo lang siya, because the more na hinahabol mo tong taong to, the more yung ego niya ay nandyan ka lang sa kanya, no? And wag kang mag-alala because meron kang death, no, or coffin, death endings bring new beginnings, no? Ang ganda ng death sa tarot cards, no? This is a transition, an endings with a new brighter beginnings, no? Talagang Martes, napakabigat ng reading na ito, no? Kulang na lang talaga sinaksak ka, pero sabi ko nga sa'yo, ito ay isang magandang panimula sa buhay mo, no? At yan na third party nyo is also a narcissist, no? Parang gusto niya selfish siya, gusto niya lahat sa kanya, gusto kanyang saktan, talagang gusto niyang gawin lahat sa iyo, pero the more kanyang binabagsak, the more dumarating ang abundance sa iyo. You just have to keep a positive mindset, no? Manifest what you want, and maging grateful ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, sa sarili mo, no? And sa nakikita ko din dito, no, na marami pa pong mangyayari sa inyong dalawa na alam mo yun, yung mga na-feel mo daw dati na nagulat ka, ikinagulat mo, parang mga kidlat sa buhay mo, sudden change, yung mga shocking news na hindi mo talaga inakala dahil ang tingin mo sa kanya is really a good person, a good partner, pero hindi mo maakala na ikaw po ay talagang sinaksak niya ng paulit-ulit, no, with the other woman or other man, no? So masakla po talaga sa iyo yung mga nangyari, no? Tandaan niyo po na itong reading na ito, is not for girls only, no? Kung ikaw ay lalaki, babae po yung person mo, ibig sabihin, yan yung person na binabasahan natin, ano? Kala niyo po pang babae lang to, no? If you are a guy and ang person mo is guy or ang person mo ay babae, ikaw basta kung sino man po yung person, yun po ang binabasahan natin, ano? So may nag-i-stalk sa'yo, no, parang hindi ka pa rin po, akala mo wala na itong pakialam sa iyo, but no, nakikibalita sa ito, ini-stalk ka niya, and kahit hindi lang po daw ngayong araw na to, pero araw-araw na ginawa ng Diyos, ay parang naging hobby na po nila, na naging addiction na po nila ang talagang i-stalk ka. Bakit? Dahil they wants control, no? Kailangan nila ng control kahit na ano pa yan, ano? Hindi ka pwedeng magmahal ng iba, o hindi ka pwedeng sumaya, nagkagalaitis sila, no? Why? Because of ego, no? Ego talaga ito ng ng isang tao, no, na gusto man niya ikaw harapin, pero takot po siyang humarap sa iyo dahil sa dami ng ginawa niya, silent treatment, abandonment, yung pagsakit niya ng paghihiwalay nyo, parang ginusto mo na lang na i-stop na yung pattern ng ginagawa niya sa iyo, no? And really napakabigat po talaga nito, no? Napakaganda po talaga nitong first reading mo, napakabigat, and sa totoo lang, no,
darating po ang araw na ikaw po ay makaka-move on with your life, no? Yung closure, moving on closure issues, i-close mo rin po ang chapter nito. Maybe, for some of you, pwede mong i-close through loving yourself. Yung iba naman, you can close this chapter by forgiving, no? Merong mga ibang tao na worth patawarin, pero you have to think thrice, 4 times, 5 times, 100 times bago mo ito patawarin, ano? Para rin talaga sa mga hindi narcissist at talagang nagsisi at nagmahalan lang kayo. Yung iba naman, you can close a chapter by moving on and giving yourself another chance for love. Iba-iba po basta you have closure po, magkakaroon ka po ng closure, and talagang sa nakikita ko po, ito po ay parating na po sa'yo, no? And for some of you, merong mga darating, may makikilala ka, no? For some of you, meron kang makaka-date, no? Pero minsan ikaw yung tipo ng tao, pag may mahal ka pa, kahit makipag-date ka, parang hindi ka focus, no? Parang parang nadidiri ka pa pag hindi mo talaga gusto, no? And huwag kang mag-alala, no? Darating ang araw na magiging handa ka din po dyan. Hindi man ngayon, pero there will come a time na ikaw po ay magiging handa, no? And sa nakikita ko, huwag kang mag-alala because lahat ng ito may mga bago kang options, no? Hindi man ngayon, pero ikaw ay susugal ulit, take a chance, risk sa panibagong phase ng buhay mo, no? At marami ka pong nakataong nakasuporta sa'yo. Kailangan mo ring tingnan, ano, ang mga security sa buhay mo, yung stability, yung growth. Kailangan focus ka din daw muna sa sarili mo. Hindi po pwedeng palaging sa ibang tao, no? Sometimes you have to be happy by yourself, no? And sabi nga dito, you have to have happiness, joy, oneness, enjoying each other. Darating ang pagpanahon na magkakaroon ka ng tao who will love you for who and what you are. Yung partnership, yung soulmates, yan ay darating po sa iyo ang tamang tao para sa iyo. Okay, so that is your sorry, napahaba po. That is your first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. Talagang kinilabutan ulit ako dito sa reading na to, and talagang ramdam na ramdam ko yung energy sa reading na to. Napakalakas po ng energy at talagang sapul na sapul natin ang reading na ito ngayong araw na to ng Martes. Napakaganda, sapul na sapul siya sa reading na to. Kuhang-kuha ko ang energy ng person mo dito sa ating energy na to na reading na to for our first reading. Ayan, ano, and so sa lahat po sa inyo, if you want to know if this reading is really for you, you may message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan na ating video after nito, no? Makikita nyo po ang aking official and only legit FB and Messenger account. So, if you want to have a private reading with me, dyan po, no, ano na po kayo dyan, mag-message na po tayo. I-message na lang po ako dyan. And for those of you who would also want to donate for our One Love a Day this coming August, no, at titingnan po natin kung tayo ay makakapag sa ulan ngayon. Parang, Diyos ko, basta this August po is our One Love a Day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you all. And ang lagi ko pong payo sa aking mga ever solid, loyal, and faithful na Lady Elena family is that I love you all from the bottom of my heart. Mahal ko po kayong lahat. And always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. You just have to surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Huwag po kayong malungkot, ha? Babalik po ako for another set of reading. God bless you all. I love you all, and I'll all see you again on my next reading for our second reading of the day this Tuesday. Okay? Bye! I love you all. God bless you. Stay safe. Stay dry. God bless you all, and I love you all. See you later. Bye!
ni Papa Jesus. Para sa'yo. Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigayan ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami, okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Naman yan ang isip niyo. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo, kunin mo. Isang ulis ko. Kayo bang hawakan muna po to? Bakit? Lagay mo lang po dito. Pati po. Aga po, may bibigay lang po kami sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Ampaw. Thank you po. Andes po, nanay. Apo, apo, apo. Ano po? God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. Andes po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Kain ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po, Sige po, labay po. God bless po. Ingat. Papa Jesus. Thank you po, bye po. Meron pa eh. Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Bye, para sa'yo po. Bigay po ni Papa Jesus. Jesus. Bye, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato to, ha? Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan. O, sa 8. Hindi na size yan, nasa iba. Kalagala. Ay talaga? Salamat po. Kalagala ko. E paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Ito, Ang daming aso ni kuya. sa 8. May nagbibigay sa inyong pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Hayaan mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Dito ako nagtutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Natandaan mo na ako. Ito. Ako po. Si tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay,
bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. ate. Ito po, oh. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Taga saan po kayo? Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. Salamat God bless. Tay, Tinatawag niya bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, tay. sipag niyo naman po. Kanina po kasi taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda niyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung root bags po, Kala ko uwi niyo sino po. binubusinahan niya eh. Sige Thank po, you na bye-bye po. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Okay. Sige, bye-bye. Hello po. Salamat. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ito lang. Baka maano siya. Ito po, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, pera po. God bless po. Okay. Taga saan ka po? Sige, ingat ka po, Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na hirap. bibigay po ako ng loso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Hindi mo siya lies pa yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ito po, ano yung dagdag po. Pagdagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa naman. Diyos ko, hindi na siya makaano mo. Ano? Pagkaman, may tatalimit lahat. Ano kami yun, nanginginig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ay, yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir.